Hello guys, kamusta? Welcome back to my channel. This is Lon the Broke, and today is our day 28, which is 10th of May of 2025. Ito yung pinakahinihintay natin. Bakit nga ba? Actually, hindi ko ayoko nung araw na to. Bayaran ng utang. So, gusto ko lang i-share yung current situation natin tungkol sa utang at paano ko ginagamit ang savings ko at yung side hustle natin, side hustle income para makabayad. Ngayon, nabayaran ko na yung first utang ko na 5,635 pesos na due date today. And bukas naman yung tatlong utang ko, it's a set, which is tatlong utang ko, which is kailangan kong bayaran. Bawat isa ay 5,745 pesos. So, magkano yon times 3, that's 17,235 pesos. Medyo mabigat. Actually, hindi medyo mabigat, pero kailangan gawin. So, masakit gamitin ng savings para bayaran ng utang, lalo na kung pinaghirapan mo yan. Pero kailangan talaga, minsan may yung tipong yung ganitong sakripisyo, hindi natin maiwasan para hindi lumala ang problema. May good news naman, natanggap na natin actually yung 1,500 mula to sa side hustle natin. So galing sa friend natin. Malaking bagay yan kasi nagamit ko siya bilang pandagdag para bayad sa utang. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng hirap, may mga paraan pa rin para madagdagan ng income natin. So, ang sabay-sabay na due date ng utang ay talagang nakaka-stress. Pero kailangan nating harapin ng diretso. Hindi ito ang katapusan ng journey natin, kundi isang hakbang para makawala sa mas malaking problema. Pagkatapos sa mabayaran ng mga utang na to, magpo-focus tayo to rebuild yung ating savings at pag-manage ng budget para hindi tayo ma-overwhelm sa mga susunod na mangyayari. So, sa journey na to, may mga practical tips akong na-discover to manage debt and yung side hustles natin. So, para sa may mga ganitong sitwasyon, siguro tips ko lang, una, gumawa tayo ng payment plan para sa bawat utang. Next is prioritize sa mga due date para hindi malate ang bayad. Para at least kung wag naman sana, pero kung kailanganan natin, mabilis din tayo makahiram. And next is maghanap ng side hustle o extra income para, of course, maipandagdag sa pera natin. And also, iwasan muna ang mga unnecessary expenses. And yung last, mag-set ng realistic goals at celebrate ang bawat progress. No? Kahit gaano kabigat ang utang, kaya natin to. So, basta may tamang mindset at siguro yung disiplina. Huwag tayong matakot gumawa ng sacrifice ngayon na para kumbaga mas maganda ang bukas. So, celebrate natin ang bawat maliliit na tagumpay tulad nito, yung pagbabayad ng utang o yung na-receive na natin yung yung income natin from our side hustle. Kasi ito yung kumbaga hakbang papunta sa natin, financial freedom na tinatawag, no. So yun, masarap lang sa feeling na ito na yung araw na pinakihintay natin. Unti-unti na tayong bumabangon. Um, ayun, so tingnan din natin kung hanggang saan tayo magpupush. Of course, kailangan lang talagang push ng push. And mag-rebuild. Yan, ang importante. Gagawa tayo ng ways to
para makabawi. So, ayun, maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. And sana makatulong sa yung pagbabahagi ko ng experience na to. Wag niyong gagayahin. Sabi ko nga hindi professional. And of course, share nyo rin sa comment section natin kung paano nyo inaharap ang mga like multiple debts at yung tinatawag na financial pressure at kung kung may mga ideas kayo or gustong i-share kung paano kayo nagdadagdag ng income, feel free. So malaking bagay 'yon para sa akin at para sa mga natin viewers din natin na naghahanap din ng mga other ways or techniques, ideas to overcome this type of situation. Ayun. Don't forget to like, subscribe, and continue staying tuned sa ating channel on the Broke. And again, kita-kits sa next video. Stay strong, stay focused, and keep grinding. See you.